Alright, sa pagkakataong ito ay i-evaluatein ko na kung ano nang kayang gawin ni Matilda. Si Matilda po ang aming Rottweiler na breed namin dito mismo sa Manalo K9 using our bitch, si Lori, na anak ni Loki ko ng mga ADRK lines. Anak yun si Loki ng international champion na si Vitus von Neubrand ng Neubrand Kennel sa Germany. And ang tatay niya ay import from Serbia. At itong si Matilda, lalaki po yan. Maraming nag-aakala na babae si Matilda dahil sa pangalan niya. Pero yun kasi ang pinili ni King Panda na pangalan nitong si Matilda. Ayan, si Matilda. Siguro familiar na kayo. Kapag na-turn over kasi namin ito si Matilda kay King Panda, isasama daw ni King Panda. Itong si Matilda sa loob ng bahay niya, may kasamang 2 dogs ito sa pamilya niya. And of course, dadalhin din ni King Panda sa kanyang mga videos kapag nag-evaluate siya ng mga sasakyan, sa mga vlogs ni King Panda, sa King Panda Show, and King Panda Garage. So, titignan ko na ngayon kasi baka next week, i-turn over na natin si Matilda kay King Panda. So, tingnan natin guys kung ano nang kaya. Kaso wala tayong wala tayong decoy. Tignan lang muna natin yung obedience. So, tingnan natin yung obedience ni Matilda pagdating sa healing. Okay ba siya mag-heal kahit walang food? Ayan, kasi nilulure ni Nico with food si Matilda. Ayan, wala nang food. Okay, tingnan natin yung pag-heal niya. So, ang aso na marunong mag-heal na papasa sa OL3 ay dapat nag-heal sa left side ng kanyang handler nang hindi naiiwan at hindi nangunguna. So kahit mahaba yung mga heels, dire-diretso nga po kayo doon, Sir Nico, hanggang banda doon. Tingnan natin yung pag-heal ni Matilda. Kasi merong mga show heels na nakadikit yung aso sa handler, tapos lagi nakatingin yung aso doon sa handler. Yun ay dahil sa mga lure, sa treats, or sa mga toys, mga tugs, o kaya mga balls. Pero dapat ang aso na fully trained sa PL3 ay hindi na ginagamitan ng mga ganon. Dapat automatic na sa kanya talaga na mag-heal. So, heal kang konti, tapos magpasit mo siya and pa-down. Ang voice command lang. Sige, go ahead. Tingnan natin kung kaya na ni Matilda. Heal kayo hanggang doon. Siguro sa may green na na parang stand doon. Tapos pasit mo siya and down. Tapos stay. Okay. Okay, yung long leash nga pala niya, meron tayong ilang mga ganyan na ipamimigay sa ating mga giveaways because of our anniversary. Ayan, sit down, voice command lang. Okay, stay, hand signal lang, stay. Okay, tignan natin kung gaano katagal si Matilda magsistay habang ang kanyang handler. Nako, nag-break pa ng stay. Kulang pa to, pupuliduhin mo pa yon, Sir Nico. Stay, sige, pa-down mo ulit, down stay. Sits down, nadidistract. O dapat hindi na ganyan yan, ha? May on hit kanina dito. In heat, sige, hindi rin dapat ma-distract kahit in heat. Stay mo down. Down stay. Teka, kulang pa sa obedience to. Tatrabahuin pa si Sir Nico dito. Obedience pala. Sige. Okay. Stay. So, lumayo yung kanyang handler. Pag nakastay yan, kahit hindi ka dapat nakikita, OL3, dapat kahit hindi ka visible, ay magsistay lang yung aso. Alright, so this is a mini evaluation na ginagawa natin. Pasok ka doon sa office. Oops, nag-break ng stay. Hindi pa siya pulido sa stay, bro. Oo, hindi pa siya pulido sa stay. Ayusin pa natin ito. Dapat ang aso pag pinag-stay, kahit umalis yung owner, kahit 30 minutes, kapag ka OL3 na, kahit 30 minutes pa yan, hindi aalis yung aso kung saan siya pinag-stay ng kanyang owner. Gift. That's impressive, yung heel. Okay naman, sits, stats, stay. Yan, stay. Okay, pasok ka na sa office. Hindi dapat siya alis dyan kahit na hindi nakikita yung handler. So mini evaluation natin ito kay Matilda para makita ko mismo kung ano pa talaga yung mga kailangan ni Matilda. We're just testing obedience. We're testing his obedience. And this is the stay. Very important ang stay kasi kapag hindi marunong magstay ang isang aso, pwede niyang ikapinsala, pwede siyang maaksidente kung hindi sumusunod sa stay ng kanyang handler. Tignan natin kung gaano katagal stay si Matilda. Dapat kahit 30 minutes na to kasi OL3 is talagang yun na yung pinakasukdulan ng training ng aso. So obedience, OL3, obedience level 3,
or Certified Advanced Obedience Dog. Tingnan natin, oh yan, may mga iba-ibang mga distractions. May distraction dito, ibang aso. Dala naman ni Sir Boggs na ititrain niya, isang Golden Retriever. Ayun, oh, very good. Hindi umaalis si Matilda, nakastay lang. Very good yan, tingnan natin. Hindi siguro tayo abot dito ng 30 minutes, pero tingnan natin kung ayan. Okay, dumaan sa harapan niya. Oh, very good. Very good ito. Very good yon. Yung kanina, medyo nagbe-break siya. Pero ngayon, malaking distraction yan. Merong Golden Retriever na pwede niyang kalaruin. Pero, ayan, very good. Very good distraction yan. Makita natin si Matilda. Ayan, okay, very good yan. Siguro mga a couple more minutes bago natin. Mga 2 minutes na lang bago ka lumabas dyan, Sir Nico. Tingnan natin kung kasi pagka 30 minutes natin to, mabobore na kayo masyado sa video. And evaluate ko na lang ito further later on. Pero tinitignan lang natin yung stay ni Matilda. Sir Nico, lapit ka na dito, pero daanan mo lang siya. Pumunta ka dito sa likuran ko sa may puno ng sampalok. Dapat hindi siya susunod sa iyo dahil naka-stay command pa siya. Very good. Okay naman. Sir Nico, doon. Tapos dyan ka magre-recall after mong tumayo ng mga 10 seconds. Very good. Hindi pa siya lumalapit, hindi pa siya tumatayo, wala pa siyang command. Wala pang command, naka-stay pa rin. Tignan natin kung magre-recall siya. Pwesto ako dito sa likod ni Matilda para makita kung saan siya didiretso kapag binigyan siya ng recall. Command mo sa recall. Come. Sige. Matilda, here. Kulang pa sa recall, sir, ha? Hindi maganda yung recall niya. Oo, parang hindi ganun ka eager yung aso sa recall. Dapat ang execution nun. Hala, umulan na. Execution nun, punta sa harapan mo o kaya sa left side. Oo, tapos magsisit na siya doon. Paki-workout na lang yan bago natin i-turn over. So, medyo mga kailangan pa i-workout. I think yung protection ni Matilda magaling talaga no? Wala lang tayong decoy ngayon. Pero yung protection nitong si Matilda, ang galing na nito. Evaluate din natin bago siya i-turn over kay King Panda para pulido talaga. So, yun lang po muna ang demo natin ngayon. Matilda, ayun kapatid niya para makita nyo yung difference, no? Halos pareho lang naman sila ng size ni Matilda. Ito naman si Lazor, yung maaaring ipamigay natin sa giveaways or baka may bibili. Ayan, Lazor. Ayan, Lazor and Matilda. So parang pareho sila ng height, parang mas matangkad nga si Lazor ng konti, no? Mas matangkad ng konti si Lazor. Dito ako para may araw. Ayun, very good. Good boys. Ayan, dapat stable din si Matilda sa ibang mga aso. Hindi dapat siya mangangaway ng ibang aso. Very good, Lazor. Okay. Medyo mini evaluation natin dito kay Matilda sa obedience. Siguro susunod ng mga videos. Follow our channel kung gusto niyo makita yung mga evaluations pa ni Matilda pagdating sa protection pa at iba pang mga aspects ng kanyang training.